Reputasyon, Part 2. Uy, Sam! Ano yun? Tila lutang na tanong niya kay Alma. Lutang ka, te? Biro nito at kinurot siya sa pisngi. Aray! Ang sabi ko, tuloy ka na ba talaga sa Bienvenida Resort? Tanong ni Alma. Iyan din ang iniisip niya. Ilang araw na mula nang makita niya si Ace sa mall at hindi pa rin ito maalis-alis sa isip niya. Alam ni Samantha, hindi siya nagkakamali. Si Ace ang nakita niya. Ewan ko, sagot ni Samantha. Dahil yun ang totoo, mula nang makita niya si Ace, tila nagbago ang isip niya. Dahil baka makita at makilala siya ni Ace at paalisin siya ng resort. Nakaramdam siya ng takot nang makita ito kahapon. Alam niyang halos mahigit 5 taon na ang nakakalipas. Pero sariwa pa rin sa kanya ang bawat eksenang nangyari ng gabing iyon. Takot na takot siya noon. At yun ang takot na naramdaman niya muli nang makita ito makalipas ang mahigit 5 taon. Sama ka na lang kasi sa akin sa Villa de Pico Hotel. Anong malay mo magustuhan nila tayo doon at i-hire tayo pagka-graduate natin? Pangungumbinsi ni Alma sa kanya na tila hindi naman niya naintindihan dahil na kay Ace Bienvenida ang isip niya. May, alam mo ba kung nasan si Ace Bienvenida? Ha? Bakit? Nagtatakang tanong ng kaibigan. Wala lang. Naalala ko lang siya. Baka siya na ang nagmamanage ng resort nila. Ano ka ba? Malabong mangyari yun dahil matagal nang wala dito si Ace at sa pagkakaalam ko, wala na daw itong balak bumalik dito sa mga nangyari noon. Sagot ni Alma at sinulyapan siya. Hindi na lang siya kumibo. Alam ni Samantha, wala namang taga San Roque na hindi nakakaalam ng mga nangyari noon kay Ace at sa pamilya niya. Alam niyang ayaw lang siyang tanungin ng kaibigan tungkol sa bagay na iyon. Si Alma lang ang nag-iisa niyang kaibigan sa DWCC. Wala halos pumansin sa kanya. Maliban sa ilang mga lalaking nagpaparinig sa kanya na kaagad naman niyang tinanggihan. Sa edad niyang 20, wala pa siyang naging boyfriend ni isa. Maraming nanligaw sa kanya pero ni isa, wala siyang sinagot. Dahil aaminin niyang natatakot siya na baka pag nagkarelasyon na siya, ay hindi na niya alam ang gagawin at maging tulad na siya ng mga kapatid. Naisa na niyang iwasang maging tulad ng mga kapatid. Naisa na niyang maging iba sa mga ito. At naisa na niyang maiwasang pagchismisan sa San Roque. Alam niyang inaasahan ng lahat na susunod siya sa yapak ng mga kapatid. Alam din niyang inaabangan na ng mga ito kung anong lagim ang gagawin niya tulad ng mga kapatid. Pero hindi. Hindi siya magiging tulad ng mga kapatid. Bata pa lang siya. Pinangako na niya sa sarili na magiging iba siya sa mga ito at gagawin niya yon. Hindi naman niya kinakahiya ang mga kapatid. Dahil ito ang sumusuporta sa pag-aaral niya. Hindi siya makakapasok ng DWCC kundi dahil sa tulong na pinansyal ng kapatid, lalo na ang Ate Lorena na nagsusumikap para makapag-aral at makapagtapos siya. At eto na nga, ilang buwan na lang gagraduate na siya at hahanap siya ng magandang trabaho. Siya naman ang babawi sa kapatid. Pagkatapos ng klase, kaagad na siyang lumabas ng campus, sakay ng bike niya
Maaga pa naman, kaya balak niyang pumasyal sa Bienvenida Resort. Madalas naman siyang namamasyal doon sa tuwing naiinip siya. Nakakapasok siya doon ng libre dahil kakilala niya ang gwardya, si Mang Tonyo. Matanda na ito. Sa pagkakaalam niya, matalik itong kaibigan ng tatay niya at mula nang itayo ang Bienvenida Resort, doon na ito namamasukan. Kaya naman nang mapansin nitong malimit siyang mamasyal doon sa tuwing makita siya nito, ay kaagad na siyang pinapapasok sa loob. Magandang hapon po, Mang Tonyo. Bati ni Samantha sa matanda nang makababa ng bike at nilagay sa gilid ng kalsada. Oh, Sam, andito ka pala. Wala ka bang pasok? Katatapos lang po. Sagot ni Samantha at itinaas ang plastic na hawak. Binilhan niya ng banana Q ito sa daan para merienda nito at pasalamat na rin niya. Nag-abala ka pa. Salamat ha. Magiliw na sabi ni Mang Tonyo at pinapasok na siya sa loob. Mang Tonyo, bala ko po sanang dito mag-OJT. Maganda po bang patakaran dito? Tanong niya nang nasa loob na siya ng malawak na beach. Sa naririnig ko, nagpapasahod sila ng mga training dito. Nakangiting sagot ni Mang Tonyo habang hawak-hawak ang banana Q. Talaga po? Oo, Sam. At may mga nakapasok na ding OJT dyan. Nagustuhan nila at pagka-graduate, kinuha nila agad at dyan na nagtrabaho. Sagot ni Mang Tonyo. Napangiti siya at nagpaalam na maglalakad-lakad na lang sa tabi ng dagat. Gaya ng madalas niyang gawin sa tuwing napapasyal siya sa resort. Wow, iba talaga pag andito ako. Parang wala akong problema. Sabi niya habang naglalakad sa tabi ng dagat. Bitbit niya ang sapatos at nataas ang suot niyang pantalon para hindi mabasa sa hampas ng tubig. Sa tuwing narito siya, nararelax ang isip niya at pakiramdam niya wala siya sa San Roque. Wala sa lugar kung saan hinuhusgahan ng marami ang pamilya niya. Weekdays ngayon, kaya wala masyadong tao sa beach. May mga ilang turista, bakasyonista na naglalakad-lakad at alam niyang babalik at babalik din ang mga ito sa Bienvenida Resort dahil sa hatid nitong nakakapayapa ng magulong kaisipan. Naupo siya sa buhanginan at pinanood ang hampas ng tubig. May mga ilang batang naglalaro at may ilang mga couples na sweet habang magkahawak kamay na naglalakad sa tabi ng dagat. Kailan ko kaya mararanasan yan? Bulong niya at ginala ang mga mata sa magandang kapaligiran. Napako ang mga mata niya sa lalaking naglalakad mag-isa habang nakatingin sa dagat. Nakapaalang ito habang nilalaro ng mga paa ang naghahabulang tubig sa buhangin. Asul na khaki short ang suot nito at puting polo na halos bukas na ang ilang butones na nagpapakita sa maganda nitong pangangatawan. Nagpatuloy siya sa pagsuri sa lalaki at nanlaki ang mga mata niya nang makilala ito. Ace Bienvenida. Hindi alam ni Samantha ang gagawin habang nanatiling nakatingin kay Ace sa di kalayuan. Alam nang hindi siya nagkakamali. Ang lalaking nakikita niya ngayon ay ang lalaking nakita niya
Sa mall, si Ace. Bumalik na siya. Bulong ni Samantha. Ace is back for good. Narinig niyang tinig sa di kalayuan. Napalingon siya doon at nakita ang babaeng nakabunggo niya sa mall. Nakasama ni Ace noon. Kausap ang may edad na babae na kung hindi siya nagkakamali. Ito si Mrs. Bienvenida. Yes, tita. Ewan ko ba dyan kung bakit gustong-gusto niyang umuwi dito? Maarting sabi ng babae. Nanatili si Samantha sa kinauupuan habang pinaglipat-lipat niya ng tingin kay Ace at sa dalawang nag-uusap malapit sa kinauupuan niya. Napasulyap sa kanya ang babae at kumunot ang noo nito nang makita siya. Mabilis si Samantha ang nag-iwas ng muka at dali-daling tumayo mula sa pagkakaupo. At mabilis ang ginagawang paglakad palayo sa mga ito. Bigla siyang nabunggo ng malakas sa kung ano at muntik pa siyang bumagsak sa buhanginan, kundi lang may biglang humila sa bewang niya. Nanlaki ang mga mata ni Samantha nang makitang nakatunghay sa kanya ang gwapong mukha ni Ace. Are you okay? Tanong ni Ace na naghatid ng kilabot sa buong katawan niya. Mabilis si Samanthang nakabawi at inalis ang mga kamay ni Ace sa bewang niya. Yes, I'm sorry. Nakuha niyang sabihin at mabilis na nilagpasan ito para makaiwas na. Miss, wait. Tawag ni Ace na kinagulat niya at napahinto sa paglalakad. Nais ni Samanthang lingunin ito, pero tila sasabog na ang dibdib niya sa kaba. You forgot something. Narinig ni Samantha. Muling sabi ni Ace at napatingin sa kamay. Isang pares na lang pala ng sapatos ang hawak-hawak niya. Kainis! Bulong ni Samantha at humugot muna ng malalim na hininga bago nilingon si Ace at naglakad palapit rito. Pilit niyang iniwas ang mga mata dahil ramdam niyang nakasunod ang mga mata nito sa kanya. Here. Sabi ni Ace, sabay abot sa puting sneakers na madalas niyang suot. Thank you. Mahinang sabi niya at kinuha ang sapatos mula rito. Do I know you? Tanong ni Ace na nagpagulat sa kanya at napaangat ng mukha. Nakita niyang nakakunod ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Maybe not. Sagot ni Samantha at ngumiti ng alanganin at mabilis na siyang naglakad palayo rito. Alam niyang nakasunod pa rin ang tingin sa kanya ni Ace hanggang sa makalayo siya, kaya halos hindi na siya humihinga. Pagdating sa gate, daig pa niya ang hinabol ng aso sa paghabol niya sa hininga. Oh, uuwi ka na. Ang bilis mo yata ngayon. Sabi ni Mang Tonyo nang makita siya sa may gate. Tumawag po kasi si nanay. Pinapauwi na po ako. Pagsisinungaling niya at pasimpleng sinulyapan ang pinanggalingan. Hindi na niya nakita pa si Ace. Kinakabahan siya. Hindi niya alam ang gagawin. Umikot pa ang kanyang mga mata upang hanapin kung nasaan naroroon ito. Nababalisa si Samantha. Muli niyang nakita si Ace Bienvenida makalipas ang 5 taon.
Ganun ba? Mag-iingat ka sa pag-uwi ha? Sabi nito at mabilis na siyang lumabas at sinuot ang mga sapatos at hinila na ang bike. Muli pa siyang napasulyap sa may gate. Nagbabaka sakaling sinundan siya ni Ace pero hindi niya ito nakita. Kumaway pa siya kay Mang Tonyo bago tuluyang pinaandar ang bisikleta. Pagdating sa bahay, nagbubunga nga ang nanay niya dahil sa Ate Angeline niya. Nagsumbong daw si Brian sa nanay niya na nakipag-party ang Ate Angeline niya sa boss nito. Kaya naman pinagsasabihan niya ito. Alam niyang boto na ang nanay niya kay Brian dahil kahit papaano, maayos-ayos naman ang katayuan nito sa buhay. May mga negosyo ang pamilya at isama pa na nag-iisang anak lang ito. Kaya kung sakali na makakatuluyan ito ng Ate Angeline niya, hindi ito mahihirapan sa buhay. Ewan niya kung anong nangyari at bakit sumama ang kapatid sa boss nito. Samantalang ang alam niya ay mahal na nito si Brian. Bumuntong hininga na lang siya at nagtuloy na sa pag-akyat ng hagdan. Ayaw niyang makisali sa gulo at ayaw na niyang malaman pa ang anumang detalye ng gulo. Pagdating sa silid, kaagad ni Samanthang binagsak ang katawan sa kama at napatitig sa kisame. At tila nakikita niya ang pangyayari kanina nang bumunggo siya kay Ace at hawakan siya nito sa bewang. Nakilala niya kaya ako? Tanong ni Samantha sa sarili. Sam! Sam! Tawag ng nanay niya mula sa labas. Bakit po? Lumabas ka muna dyan at ikaw nang magluto. Sumakit ang ulo ko sa kapatid mo. Sigaw ng nanay niya. Wala naman siyang nagawa, kaya tumayo na siya at bumaba. Alam niyang hindi maaasahan ng Ate Angeline niya pagdating sa kusina. Wala naman ang Ate Roxanne niya. Namasyal daw ito kasama si Kaloy at ang anak. Hoy Sam. Tawag sa kanya ng Ate Angeline niya. Bakit? Tanong niya sabay ikot sa mga mata. Hindi ba't madalas kang pumunta sa Bienvenida Resort? Ano naman ngayon? Gaga, iwasan mo na muna ang pagpunta mo doon dahil ang balita ko bumalik na si Ace dito sa atin. Sagot ni Angeline na nagpahinto sa kanya sa paghiwa ng sibuyas. Alam mo namang allergic sa atin ang buwisit na yon. Baka makita ka doon at pagbuntunan ka pa niya. Patuloy ni Angeline. Hindi na rin naman niya siguro ako namumukhaan. Sagot ni Samantha. Dahil yon ang inaasahan niyang mangyari. Anong malay mo? Alam mo namang bad boy yun. Baka ikaw pang pagbuntunan ng galit sa pamilya natin. Hindi yan. Saka matagal na yon, ate. Teka. Hindi ba doon mo balak mag-OJT? Oo. Sagot ni Samantha. At inayos na ang kalang sa paglulutuan niya habang nakaupo lang ang kapatid at wala itong balak tulungan siya sa paghahanda. Sa iba ka na lang mag-OJT. Mahirap na. Ate, ano bang kinakatakot mo? Matagal na yun. Isa pa, baka nga hindi na tayo kilala ng tao eh. Ay naku Sam, hindi namamatay ang anumang chismis dito sa San Roque. Sigurado ako, pag nakita ng mga chismosang yan si Ace, ay naku, bubuksan na naman ng mga yan ang kwento tungkol sa atin at sa lalaking yun. Sagot ng kapatid niya.
alam naman niyang hindi pa namamatay ang tsismis sa pagitan ng pamilya nila at kay Ace. Alam naman niyang magpahanggang ngayon, topic pa rin ito ng mga tsismosa sa bayan nila. Kahit pa sabihing 5 taon na ang nakakalipas. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.